Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan. Virgo, this reading is for you, October 7 to 12, 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, yung subscriber cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto makuha natin, all the detail is nasa baba ng video na. This is general reading, Kabayan Virgo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundo ito, kaya hindi ito magigit sa inyo. Tingnan natin, December, something happening in December. Either last year or this year, no? Baka birthday mo to, birthday ng anak mo, birthday ng kapatid mo, o ano man siya, or something mangyayari. Pero, this is a cold ice, siguro, magiging malamig ka sa isang tao or someone magiging cold sa'yo. Yun na nakita ko. May mga sitwasyon na magiging cold. May magiging cold. O either ikaw or someone. Or iba pang situation by December. Siyempre, we have the flower. Kumbaga, hindi nyo may mga happiness na magaganap daw sa iyo or nagaganap sa iyo. No? And may tao dito na against siya sa mga nangyayari sa buhay mo or sa ginagawa mo. Or vice versa tayo, ha? Mag-ingat ka rin kasi handito ka rin sa sitwasyon mo na nililing lang mo yung sarili. May mga sitwasyon na pangliling lang sa sarili. No? Sa nakita ko dito. Baka hindi yung sitwasyon na you're pretending to be happy, pero deep inside, hindi. No? O kaya kung ano pang sitwasyon yan. Siyempre, dito rin yung sinasabi na may mga sitwasyon daw na magkakaroon ng pagbabago or pagsisimula, no? Sa isang mga konsepto ng buhay mo, o kaya maybe there's a birth, or may mga new ideas, may mga gustong gagawin, or may mga, sa iba dito siguro, business, ideas, business, or sa ibang bagay, no? Sa nakita ko dito. Kasi you have unhappiness. Baka may gagawin kang mga bagong patakaran, bagong gagawin, activity, project, business, pagkakaperahan, or kung ano man to, enterprises something, or ano man to, ideas para maging masaya at magkaroon ng peace. Pero may hindi taong hindi masaya sa ginagawa mo. Maaaring nagiging cold ka or someone magiging cold sa'yo. Ganyan. May pangliling lang sa sarili. And may mga sitwasyon daw na because of the happiness yan, siguro andun yung may mga mariresolbahan na ibang problema sa buhay mo. Kaya makakamtan mo daw yung sarili mo. Pero siyempre, ang pinaka makakamtan mo lang is yung happiness na yun kung magiging totoo ka sa sarili mo. Siyempre, yung hindi mo liling lang yung sarili mo. Kumbaga, kung malungkot ka, kung may problema ka. Or maybe ayaw mo lang masaktan yung nasa paligid mo, ganyan. Hindi yung pangliling lang kasi sa sarili, no? And we have the cross. Handito rin yung sinasabi na, yes, you have a duty to change. You have duty na mag-move on or to revert. May mga situation na kailangang i-let go. There's a burden. Ako nakikita dito. Yan, may mga burden, may mga big problem na pagdadaanan o pinagdadaanan sa buhay nyo. Handito yung pagiging religious person mo. And then, you have faith na lahat ng mga problema na daraan sa buhay mo is magtatapos. Kumbaga, maka-Diyos kayo, no? Sa nakita ko dito. Mayroong mga burden kayo na tinatahak o tatahakin, no? Sa nakita ko ito. Ingat din kayo sa matatalim na bagay. Hindi man sa'yo po tumama ito sa malat sa puso mo. Kumbaga, this is a danger. There's an accident, maaring may ma-hospital, ma-surgery. This is a warning. May mga sudden or may mga biglaang mangyayari sa buhay mo. No, warning lang naman to. Hindi to sa inyo lahat, ha? Kuhanin mo lang nyo. Kasi marami kayo energy. Pero mag-ingat kayo sa matatalim na maaring may masugatan, na may magdubugo, matusok, may hiwa ang kamay. Basta matatalim na bagay, kung ano man yan, basta may dugo, no? Sa nakita ko dito. Yan. I hope naman na walang mawawala. Pero sa nakita ko naman dito, wala naman. Pero sa pag nakikita ko itong dalawang ito, there's a painful
situation na magaganap o mangyari sa buhay mo o nagaganap na sa nakita ko dito, no? Siyempre, handin din yung situation na there's a happiness, no? Kumbaga, handin yung sitwasyon na may mga gagawin kang isang situation, either i-let go mo, mag-move on ka, or transformation sa buhay mo na magsasucess. No, there's a success and victory. Ako nakikita. Maiba sa inyo, yes, kumbaga handun din yung si Crib kasi magkakaroon ng mga new ideas, mga happiness, celebration, pagkakaisa, peace. Also, may mga sitwasyon na magiging mahanap mo yung katotohanan, may mga sitwasyon na magiging positive ang outcome. No? Siguro hindi yung situation na transition, tsaka transformation, kumaga mga changes na dapat din na linisin yung mga balakid sa isang pintuan para makita mo yung liwanag at happiness ng buhay mo. Kasi kung may balakid yan, kailangan mo rin maglinis kasi. Diba? Kailangan mo mag-rebirth at kailangan mo mag-renewal. You need to end something or may cycle na dapat matapos. Ganyan. Or change decision. Ganyan. Tingnan natin. Ano ang energy mo, Virgo? This week. Parang dalawa to. May isa lang siya. Alam? Bakit? Two and two Okay, okay. Ang energy mo this week, Virgo, is may sitwasyon ka na hindi mo kayang desisyonan pero gagawin mo ang lahat. Handito kasi na parang you want to be careful para magkaroon ng stable situation. Halimbawa, magtatayo ako ng project or business, pagkakaperang kanya. Gusto kong magtayo, pero ayoko agad magdesisyon sa nagawin agad yun fully, pero gagawin ko ang lahat. Magiging maingat ako, no? May mga sitwasyon kasi na magkakaroon ako ng option. Ganyan, may option ako. Either ipo-full ko siya o hindi ko siya ipo-full. Halimbawa, di ba pag nag-negosyo ka, half price muna, di ba yung mga ganon. Kumbaga, you magiging careful ka sa isang situation na ayaw mo, kasi takot ka na sumubok ng, ganito pala yung pinaka-example. Halimbawa, mag-umpisa ako sa isang malita na negosyo. Haharapin ko muna yon. Kasi takot akong humarap sa isang malaking negosyo. Kasi ayoko mag-miss. Natatakot ako kung ano yung maging kalabasan. At least, kung sa maliit pa lang ako mag-umpisa, malugi man, hindi ganun kasakit. Diba? Kumbaga, dito yung sitwasyon na nagiging very careful ka kasi you want to be stable sa isang situation. Halimbawa, sa relasyon, ganun din. Nagkakaroon ka rin ng option. Sa trabaho, ganun din. Sa negosyo, ganun din. Kumbaga, magkakaroon ka na ng option ng mga idea, do things mo sa buhay mo. Pero, may doubt, no, na hindi mo siya kaya harapin hindi mo kung kayang magdesisyon fully. Yung gumagahan din kasi yung fear. Andun yung sitwasyon na if you want to cross road, hindi mo siya magagawa. No? Kasi may option ka. Ayaw mong humakbang sa isang sitwasyon na pagsisisihan mo. Ganun nakita ko. Pero gagawin mo ang lahat sa bagay na to. Naintindihan niyo ba? Okay, may decision ka. Explain ko na lang. Para paulit-ulit lang yung explain ko na. Kumbaga, meron kang
You need to face your fear. Yun ang pinaka-ano. You need to face your fear kasi sa ngayon, you have a doubt. May doubt, maaring may hinihintay ka, or you have a doubt or options in life. Sa ngayon, you don't know how to proceed. If you take it action or not, if you want to proceed or not. Because there's an option. No? If you decide to stay or you go. And this is a personal power para sa'yo. At nagiging careful ka dito. You're planning for something, for your future. Pero gagawin mo ang lahat. Yung manifesting kasi, minamanifest mo yung sitwasyon na to no? Stable life, no? So nakita ko dito. Pero gagawin mo ang lahat para maging stable ang lahat. Pero hindi ka totally mo madidesisyonan ng big time yung gusto mong gawin sa buhay mo. Ganun. Ano ang paparating kay Virgo? Ano paparating kay Virgo? Magkakaroon ka daw ng option o pagdadalawang isip this week. Yan. Kumbaga, handin yung mga desisyon na magiging very careful ka. Ganyan. Paparating sa'yo. Okay. Paparating sa'yo, andito yung situation na meron kang i-move on o meron kang parang nandito yung sitwasyon na naghihintay ka ng isang resulta to move on sa isang bagay kasi hindi mo siya mabitiwan, no? Paparating din sa'yo na sinasabi dito yung may mga stress ka na iniisip in the past yun o pag-aalala o mga past na situation na naalala mo na nagkaka-stress ka, depression, anxiety, something, pag-worry, matatapos na daw yun. Kumbaga, may moving on, may bagong sitwasyon na magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Kasi makaka-recover ka na sa mga stress na yun, sa mga pag-aalala na yun. Handun na yung hinihintay mo na yun is darating na. No? There's a revert or there's a new start of the beginning of your life. No? Handito rin yung iba dito siguro mag-i-start na kayo sa sarili nyo, mag-focus na kayo sa sarili nyo, mag-iipon na kayo ng pera. Handito na yun sa sitwasyon nyo na babalansehin nyo na yung mga bagay-bagay sa buhay mo, sa family mo, sa pera mo, sa sarili mo. No? Ang nakikita ko dito. Kumbaga, babalik na rin daw yung lakas ng loob mo. Yan, babalik na yun eh. Tsaka yung magiging open up ka more sa sarili mo or sa paligid mo. Sa malalapit sa puso mo. Yan, magkakaroon ng open up or there is someone here na mag-open up sa'yo. No? Ano ang dapat iwasan ni Virgo? Kumbaga na dito na yung makikita mo na yung kaliwanagan o hope, pag-asa sa buhay, enlightenment. Ang dapat iwasan ni Virgo? Dapat iwasan ni Virgo. Kumbaga sabi ko sa iyo, 'di ba, meron tayong victory and success. Kumbaga may pintuan na magbubukas para sa iyo to enter that door para makita mo yung success at kaliwanagan. Alagaan mo rin yung sarili mo, ha? Self-care. Magkakaroon daw ng achievement. Okay. Hindi ako na. Dapat mong iwasan daw yung sabay ganun, no? Nabigla ba kayo? Sorry, dapat mong iwasan na dito yung sitwasyon na you need to focus more to yourself. You need to focus more to your family. You need to focus more sa anak mo, ganyan, or mahal mo sa buhay. Andito na sinasabi na may tao na makasarili,
either nagkaroon, may taong may sama ng loob, no? Because of sa paghihiwalay. May sama siya ng loob. Hindi ko alam kung bakit. Why? Parang may tao dito na hindi nagkakaisa. May tao na hindi nagkakasundo or tao na incompatibility, hindi siya fitted, no? Maaring nagkaroon ng away, ganyan, sa nakikita ko dito. At may tao rin dito na sarili lang iniisip niya. Ganyan. Nagkaroon siguro ng separation, ano. May galit, may matinding galit ng isang tao. Dito, maaring nagkaroon ng third party, no? Sa nakikita ko dito. Kasi may tao dito na naging cold na eh. Maaring naaalala mo siya o naaalala ka niya, no? Kumbaga nandito yung sitwasyon na may tao ng angkin ng hindi sa kanya. Ang dapat mong iwasan yung mga situation na mawalan ka ng confident to focus to yourself, to focus to your family, to focus to your children o mga mahal mo sa buhay. Iwasan mo rin yung maging imbalance sa isang relationship nyo, no? Sa nakita ko dito. Alisin yung mga puot, yan, iwasan mo yun. Alisin yung mga galit, wag maging makasarili, and then, ganun. Kung kayo is single, ang nakikita ko dito, iwasan nyo yung hindi alagaan yung sarili nyo. Yan. Pero nakita ko naman na dito yung self-love eh. Nakita ko naman na inaalagaan nyo yung sarili nyo. Yung magkaroon kayo ng mental peace. Mag-recharge kayo, magbigay kayo ng time sa sarili nyo, mag-meditate kayo, ganyan. It's time to breathe, no? It's time to pause muna for a while kasama family mo, ganyan. Kasi may getting together, may unity, either may mga parties, event, surprise, may getting together kasi ako nakikita. No, maaring may mga namimiss ka or may nakakamiss sa'yo. Yun na nakita ko. Iwasan mo yun, no, yung ma-stress ka sa isang situation na hindi naman ikaka-good ng health mo, no, sa nakita ko, at ng family mo. Iwasan mo yung mga bagay na yun. Ano ba to? Talagang, ikaw talaga. Tingnan natin ang love. Ay, may nakita ko. Oh my God. Bakit? Okay. Okay, when it comes to love, nagkaroon ng enlightenment, ano? You're in a painful situation, no? When it comes to love, may nararamdaman ka daw sakit. May mga sitwasyon na natrap ka or situation na na-frustrate ka. Sa iba sa inyo siguro nagkaroon ng separation. Pero sa nakikita ko dito, itong situation na to, kung kayo is nagkahiwalay or hindi kayo nagkaintindihan, hindi pa to natatapos. There's an unfinished business na nagaganap sa buhay mo ngayon. Andito rin yung sitwasyon na you want to be independent or gusto mong maging stable ang buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Pero, ang nakikita ko ito, parang sinasabi mo na parang, kasi more on hurt, more on pain, Virgo, kumbaga na wala yung achievement, wala yung fulfillment, may mga dinidesire or may mga minamanifest ka na hindi nakukuha o hindi nakamit, no? Sa nakita ko dito. Yun nakita ko. So, ganun, frustration. Nagkakaroon ng frustration sa inyo. Nagkakaroon ng enlightenment, no? Para sa kahilingan ng ibang Tingnan nga natin. Sabihin, merong isang situation na kailangan mo i-end or may nag-end. Okay? Sa nakikita ko dito when it comes to relationship, you try your work hard or effort dito sa sitwasyon na to kahit you are in a painful feelings. Kahit nagkakaroon ka ng depression, frustration, disappointment, ganyan. May mga sitwasyon na
parang natratrap ka, na-stuck ka, na-corner ka. Nandito yung situation na parang you feel painful itong sitwasyon mo. Parang sinasabi mo na wala malang success, walang happiness, pero you try your best, no? Tinatry mo i-work hard itong situation na to. Kumbaga, tinatry mong bumalik sa dati. Halimbawa, kung kayo is magkarelasyon, hindi ganun kayo ka-okay. Okay man kayo, pero hindi ganun ka-sweet, hindi ganun ka-stable, nakikita ko to. Pero tinatry mo yung situation mo, yung relasyon na to. Sa iba naman dito, kung kayo is nagkahiwalay or hindi ka nagkasundo, andito yung sitwasyon, tinatry mo yung sarili mo na ibalik yung dating ikaw. Kahit na ang sakit, kahit na ang hirap. No, ganun din ang nakita ko sa mga mag-aasawa or magkakarelasyon. You try your best para maging okay ang lahat kahit you're in a painful situation. No, sa nakita ko dito. Kasi nakita ko dito may mga unexpected na nangyari. No, sa nakita ko dito, may mga intense or may mga storm. May mga situation na sadness, may mga situation na maaari nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, nagkaroon ng division sa iba, nagkaroon ng may ini-remove, ganyan, o may i-remove sa nakita ko dito. Parang sinasabi, ganun. Kumbaga, hindi yung situation na may mga unfinished business na pinipilit mong kumpunuhin. Or, ganun, pinipilit mong gawin muli. Yun, nakikita. Tingnan natin ang advice sa'yo. May lumalabo ba mata sa inyo? May lumalabo ang mata eh. Advice. Yan. Ano advice? Wow, the Wheel of Fortune. Ganda ng advice sa'yo. Yan. Okay. Advice sa'yo, this is a time ng recovery or you need to accept something. No, sa nakita ko to. May mga sitwasyon na kailangan mong i-share mga problema sa ibang tao, sa trusted person. Nandito rin yung kung ano yung mga problema, either trabaho, feelings, relationship, kaperahan man yan, kung ano man yan. You need to share your problem sa ibang tao. No, may mga sitwasyon daw na kailangan ng forgiveness, acceptance, and this is a time then na ma-release mo na yung iyong mga painful na situation. May reconciliation ako nakikita o may mga pagsasaayos na nakikita ko dito, no? Or you need na ayusin ang buhay mo. Siyempre, andito na rin na magkakaroon ng new direction sa buhay mo, mas kahit mahirap, kahit malungkot, you want to be stable or you need to be stable. Make a new direction sa buhay mo. No? Kailangan mo na, kasi meron kang knowledge to make a new direction eh. Nasa sa'yo yun. Kumagahan din yung, you need to change. No? Sa nakita ko dito. And then, yun, i-release mo na yung mga hurt or pain. Magkakaroon na nga ng mga open up sa nakikita ko dito. Lakas ng loob. Malelet go mo na yung mga anxiety mo, stress, depression, yan. Magtatapos na daw yung mga yun. No? Yan. Make a new direction. Forgiveness is good. Pinaka-perfect. Focus to your responsibility and focus to your, siyempre sarili mo rin, no? Sa nakita ko dito, sarili mo din. Yan, kumaga may mga recovery situation. Kung may nararamdaman kang pain, physical ba yan, emotional ba yan, marirelease mo na daw yun. No? Sa nakita ko dito. Eh, may mga biglaang mangyayari, no? Sa nakikita ko sa iba. Aray, anak! Aray! Baluga. Sakit. Kinagat tong anak ko yung ano ko. Nahatak niya yung, ikaw talaga puro kalokohan, nahatak yung, ayan, arigato namaste, God bless.